on the first year ni Digong, about 1 million, I think about 1 million surrendered. So, pushers and drug addicts, no? Mga shabu pushers and drug addicts. At alam ko yan kasi may relative ako sumuko. Alam mo yan. So, in order for them na, alam mo yun, okay, magbabago na kami, ganyan. So, nandyan sila. I will not say na totally na eliminate, pero yun nga is, may takot sa puso ng mga tao, nung panahon ni Duterte. Respeto actually May respeto rin. Well, yun yung takot because of respect, no? Ayoko tong gawin kasi nga natatakot ako, no? And you can never obey the law if you don't fear the law. That's as simple as that. Yes. Magandang gabi po sa mga kaloto at saka mga kakulit. Good evening, Prof. Van. Nandito na naman po ang ating magiting na failed PhD student, si Ms. Sas Rogando Saso. At hi, bebe. And nagbabalik po. Hello, magandang gabi sa inyo from the Philippines. Ayan. Bulacan ba? Bulacan. Ay, hindi pa naman. Kasi nga, nananalig ako na magkaroon ng equal distribution of winnings. So, nasa somewhere in the south ako ngayon. Pero alam mo naman, no, ang ganda-ganda ng background ko ngayon. Correct, oo. Hindi ka very New York, very French ka. What can you say about my background? Oh, art appreciation muna tayo. Oo nga. Execution yan, di ba? Yes, kasi sa hindi po nakakaalam, kahapon po, January 21, is I think 231st anniversary ng execution ni King Louis XVI. Of course, part ito ng French Revolution. So nasa tema tayo ngayon, napapanahon tayo ngayon. January. Sino yung execution? Yeah. Ako actually, alam mo, mas hindi ako ano dyan, kaya napaisip ako kasi yung mas sikat na date, yung Bastille Day, di ba, no? Which is sometime in July, di ba, no? Pero tama yan, ano? Yes. Yung execution ni King Louis. Tsaka nung asawa niya, si Marie Antoinette, di ba? Antoinette, yes. Ayan. Oo. Bakit ba pinag-uusapan natin yung parehong in-execute na mag-asawa? Well, kasi it is historical, no? Kailangan umpisahan natin ang ating topic ngayon about historical moments. Halimbawa ito, no? Historical moment ng January. Kasi, unang-una, mayroon ng nanalo. O hindi sa loto. Hindi sa loto kasi normal lang namang may nanalo sa loto, diba? Pero may bago ng pinuno ang Republic of China, Taiwan. At ito ay binigay ni President Bongbong Marcos, kaya siya nasabihan ng read more. Read more. Read more books actually. So, parang ano dun is, pag-aralan mong history, kaya history is very relevant this man. Ikaw ano, Prof. Man, ano masasabi mo doon sa read more? Hindi, alam ko, ano nga yan eh, alam ko very basic yan talaga, na ano, na yung Taiwan, alam mo yon, di ba? Kaya nga wala tayong embahada dyan eh. Wala tayong embahada kasi hindi natin nire-recognize yan as a separate country, no? Actually, both Taiwan and China, no? Ayaw nilang kilalanin yung sarili nila na separate country, no? Yung mga Taiwanese yata nag-a-ambition pa na one day baka sakali mag-milagro na sobrang tinding milagro na mag-reunite sila with China na sila ang nakapwesto, no? Nakapwesto. Oo, pero ano na yan? Alam mo dapat basic yan. Basic. Tsaka dapat na-realize din yon Presidente Marcos, yung weight ng kanyang position. Kasi si Presidente Duterte, ramdam niya yung weight ng kanyang position as president, kaya nga binura niya si Obama eh. Kasi sabi niya, I'm a president of a sovereign country, wag mo akong ganito-ganitohin, di ba, no? Alam mo, this is where I'm going to part ways with the analysis of Professor Avano. Sabi niya, hindi lang naramdam ni Marcos Jr. ang weight ng kanyang pagiging presidente. Umattend nga ng Coldplay concert na presidential chopper. Hindi pa ba niya naramdam noon ang weight ng presidente? Ang naramdaman niya. Yung perks ang ramdam niya. Hindi yung duties and obligations. No?
Niramdam niya yung duties and obligations in a way, Papi. Kasi nga nag-a-attend siya sa mga royal weddings, di ba, puro mga Sabagay, world sabagay. leaders lang ang ang invited, di ba? Di ba? Sinasabi mo siguro, yung in-house na responsibilities, obligations, and duties, no? By the way nga pala, kumustahin pala? natin, sana po yung ating mga kababayan sa Mindanao, sana po, okay na po kayo ngayon, or kahit paano ay, tapos na po yung baha na grabe, no? Yung ulan na malakas. Napansin nyo, di ba? Hindi naman sa pero napansin nyo, hindi, bukod sa, hindi na sila pinapansin ng mainstream media itong mga ganitong klase na catastrophes. Parang tinamad na rin yung mga tao na magtulungan. I mean, napapansin ko yan ngayon kasi hindi katulad dati kasi di ba napaka-active nung gagawa ng mga drive para makapagpadala ng tulong doon sa mga nasasalantang lugar. It doesn't seem that I don't feel the same right now. Parang, gano'n na ba talaga kahirap ang Hindi, kasi buhay ng mga Pilipino? Hindi kasi, anong gano'n kahirap? Diyos ko, ang laki-laki nga ng paayuda. Nakaka-afford nga sila ng People's Initiative. Gano'n kahirap. Ang ano kasi yan, Maricar, sa January 28 pa kasi, ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas. So before that, bakit kayo tatawa? It's fun. Sa January 28 pa, hello po sa mga nanonood, no? January 28 po, ang kick-off rally. Babasahin kong invitation na, kayo na lang ang humusga. Babasahin ko. Kailangan factual tayo eh. Ang nag-post pa nito ay, nabasa ko pa to sa DepEd. Okay. Sabi, inaanyayahan ng Kagawaran ng Edukasyon ang lahat na makiisa sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand, 6 p.m. sa ika-28 ng Enero, taong 2024. Halina at maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. So ikaw, Maricar, masyado kang advance mag-isip. Okay? Sa January 28 pa, yung kick-off rally ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. Bago yan, lumang Pilipinas muna tayo. Ito. So kailangan sisihin natin pala yung mga yung bagyo na yon, yung mga catastrophe na nagmamadaling dumapo. Ano ba yan? Hindi nag-aantay ng January 28, no ba? Hindi, pero confused ako dun sa bago at lumang Pilipinas. Kasi alin yung luma na yon, ano? Kasi, alam mo, binanggit mo, Maricar, di ba? Nung panahon ni Presidente Duterte, talagang lahat ng mga sakuna, lahat, nasa media and everything. Alam mo kung bakit? Kasi, parati nilang hinahanap Presidente Duterte, no? Kasi ang nangyari doon, na-boldjack kasi si Leni Robredo, di ba? Nung bumagyo sa may, bumagyo sa may Bicol, tapos siya, nagbabakasyon sa US, no? Tapos, hindi siya nag-effort na umuwi to be with yung kanyang mga kababayan sa may Bicol, no? So, simula nun, nung inatake si Leni doon, kada may sakuna, saka kahit na sunog or whatever, hinahanap nila na kailangan nandun si Tumigil ng spaghetti. Oo. Tama yun. Kaya nga naging conscious na sila ngayon. Kada may ganyan, nandun sila frontline, no? Namimigay para So, Prof. Bat, anong gusto mong palabasin? Walang humahanap kay Bongbong. Parang ganon, number one. Saka number two, ano ba yung lumang Pilipinas doon? Kasi, yung lumang Pilipinas, yung hinahanap mo ba yung presidente? Ano ba, yung hindi mo hinahanap yung presidente, ano ba yung luma o bagong Pilipinas? Kasi, naguluhan ako eh. Actually, magulo talaga to kasi nga, Prof. Ban, itong Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, na-cancel na to ng 2 beses. Ganon. Yeah, last year, hindi ko alam kung kailan yung unang, na-cancel. Tapos yung ikalawang beses na-cancel kasi nga nagka-COVID yung, allegedly, yung Pangulo. Tapos ngayon, hanap na sila ng kick-off rally for the 3rd time. So iniisip ko is, ilang beses ba kailangan itong kick-off rally na to? So hindi mabago-bago ang Pilipinas kasi 3 beses kinancel, di ba? Parating napupostpone yung pagbabago ng Pilipinas, hanggang sa tamang, kailangan nga naman sa tamang pagkakataon magbago Pilipinas, Hindi, pero ano ibig sabihin ng bagong Pilipinas? Kasi dapat malinaw, ano nga yun? That is the problem, no? Ang pag mga ganito kasi na may mga slogan ka, okay, bagong Pilipinas na, ganyan. So, magki-kick off tayo ng bagong Pilipinas. Kailangan kasi, it makes
sense at meron talaga tong puspusang implementation ng iyong Di. programang Bagong Pilipinas. Halimbawa, ang China meron silang Made in China 2025. So, yan ang kanilang slogan. I think it was like 5 years ago, whatever. And now, meron silang mga sinusukat na milestone na, ay nako, marapit na tayong makaparating ng 100% Made in China 2025. They're not gonna be Correct. able to achieve 100%, pero meron silang mga milestones na na-reach. Itong Bagong Pilipinas, beyond the slogan, ano yung bago? Ano yung magbabago? And then, tama si Prof. Man ano yung luma? Kasi these are, no? Pag nagsabi ka kasi ng Bagong Pilipinas, you are suggesting a historical turning point That's right. in Philippine history. Ano ba yon? Ano ba yun? Hindi natin makita yung pivotal, saan ang take off ng pivot na yon na sinasabi nila, 'di ba? Dahil unang-una, pag tinignan mo yung eksena ng pero talaga sa totoo lang, pag tinignan mo yung eksena ng lugar nila mismo, walang nagbabago. Naintindihan mo, Prof? 'Di ba? Tignan mo, 'di ba, sa kanila, 'di ba? Very historical nga daw yung probinsya nila. In fact nga, 'di ba, may kasama tayong kapugad na nagreklamo na wala kang mahanap na ATM doon, etc., etc. So they love the old. I'm talking about the north. Doon sa mismong baluarte nila, no, na kasi pag tinignan mo, everything right now that we are experiencing is going backwards. It's really going backwards kasi 'di ba, katulad nung nabawasan na yung krimen, nabawasan na yung droga noon, umayos na yung disiplina ng mga tao. Yeah. Okay, and of course, Ang kailangan kasi ng gobyernong ito para masabi niyang bago siya is kailangan meron siyang Exhibit A na ay grabe nagawa niya to, no, na mahirap, alam mo, kailangan mo lang ng napakasimpleng issue, pero pag nasolve yung napakasimpleng issue na yon, hahanga sa yung mga tao kasi yung issue na yon is kahit napakasimple, ang hirap isolve. Magbibigay ako kay huwag na tayo sa war on drugs, yung anti-smoking, dude. That's right. Can you imagine, unang uwi ko ng Pilipinas noon, nagaling ako Netherlands, February 2017. Mga tao noon, normal pa rin, nag-yosi kahit saan, naglalakad, lumabas ka ng restaurant, pwede ka mag-yosi, maglabas ka ng airport, pwede ka mag-yosi. Ang sunod ko na uwi noon is November 2017. Girl. Tapos, kasi inano niya yung anti-smoking 2018 eh. Pag-uwi ka nung isang beses ako umuwi 2018, May. Paglabas ko ng airport, mag-yosi sana ako. Sabi ko, bakit walang nag-yosi? Alam mo, parang, hindi ko kasi alam na ganun pala yun, na bawal ka, akala ko lang, bawal mag-yosi sa loob kasi it makes sense. Tapos magsisindi sana ako, pero buti na lang, tinanong ko yung guard. Sabi ko, guard? Saan ang smoking area? Ay, doon pa po. sa malayo, yeah. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Si Duterte po, kasi bawal po dyan. Si Duterte. And then, makikita mo sa Pilipinas talaga na lahat merong designated smoking area. Mahirap yung gawin, That's ha? true. Mahirap yung gawin dahil ang mga Pilipino, talagang ang gusto niya. Ay, guys, sa mga restaurant. Alam mo, kaibigan ko na yung may-ari ng restaurant dyan sa sa Taguig. Meron silang veranda. Sabi ko, huwag ka dyan mag-yosi kasi matatanggalan kami ng lisensya. Bawal. Kasi wala kaming Correct. permission. Mo, kailangan ka lumabas ng building, ganyan. Ha? Gaanon ka tindi yung disiplinang nagawa ni Duterte. Implemented, yes. Very, very well Yes. implemented. Strictly implemented, yes. Ang ganda ng anecdote na yon kasi naramdaman ko din yun dito na parang ang feeling ng mga tao na parang all of a sudden bigla nagkaroon ng CCTV sa buong Pilipinas. Na parang feeling nila may Big Brother na nagbabantay sa kanila. Nakakatawa nga kasi kahit dun sa mga lugar na parang wala namang pulis dito eh. Alam mo yan, wala namang otoridad na manguhuli sa kanila. Parang yung mga tao parang feeling nila, hindi ko gagawin to dito, mahuhuli ako. Alam mo yon, isa yung thing Pero din. Pero Papi, sasabihin ko lang kasi there was one time na nagpunta kami. Ewan ko kung nanonood mo yung CJ Munoz. Alam mo yung sinasabi ko. Kasi there was one time nagpunta kami sa Pasig. And this was before the pandemic started. No? Nasa Pasig kami. Papi, pumunta pa kami doon sa, yun daw yung designated smoking area kasi nandun kami literal sa parang pasimano sa gilid ng kanal kasi doon ka lang po pwede. And sa parking lot, lagi sinasabi ng mga tao sa amin, yung mga palusot na
pag sa loob ka ng kotse mo nag-yosi, that personal property mo, hindi ka pwedeng sitahin. That was very wrong. Kasi doon sa parking lot na yun mismo, ang police visibility during that time just to catch the smokers was so wide. Everywhere you go, it doesn't matter where. May police, presence talaga, papi. Parking area kasi yan eh. So it's still a public place. Pwede ka mag-yosi sa sakyan mo kung umaandar yun sa sakyan mo. Pero hindi ka, pero pag nasa parking space ka, girl, that's public space na hindi magmamagod. Pero even sa EDSA, wala ako nakikita nun girl na nag-yosi sa sasakyan. So doon lang tayo sa napakasimpleng bagay na yon, di ba? Yeah. Yung talaga, makikita mo talaga yung drastic change. Kaya nga ako na parang, alam mo yun, ako nga naasar ako noon na parang, ang OA naman ito. Alam mo na OA yan na nga ako, yung OA naman ito. Totoo naman. Hindi ko pwede mag-yosi sa labas ng restaurant. Pare-pareho naman kayo nag-yosi. Talagang, kailangan mo talagang pumunta, maglakad, papunta ng designated smoking area. At ang layo-layo pa yan. Mukha talaga kayong yung mahihiya ka talaga mag-yosi kasi para kayong others, para kayong mga refugee. Yes. Para kayo sulo. Ewan. Ito na may expectation nun nga eh. Ang basa ko sa mga tao, parang kapag ka nag-yosi sila ng ganon, parang nag-i-expect sila na at any moment may manghuhuli sa kanila. Alam mo, parang yun yung nila, yun yung psyche nila, no? Same thing din nabanggit mo yung EDSA, no? But this is a different matter. Yung EDSA dati, alam mo yun, yung bus lane, di ba ngayon, grabe yan eh. Grabe yung bus lane, talamak ang mga dumadaan ako lagi sa EDSA, talamak yung mga dumadaan sa bus lane, no? Pero nung umuwi ako after nung pandemic, 2022, no? Pag-uwi ko, 2022, wala talagang dumadaan. Bago mag-eleksyon, wala talagang dumadaan, halos. Wala talaga. Kasi parang... Wala yung mga vendors. Yes. Kasi ang expectation talaga, si Duterte kasi got into everybody's head. Alam mo yun, na parang feeling mo, na parang pag ako gumawa ng ganito, may huhuli sa akin. Same thing dati. Ano nga si Mrs. nga na-observa niya to. Sabi niya, si Duterte daw ang presidente, lahat daw na nagbomotor, naka-helmet. Tapos biglang nung nag-2020, nung after nung presidency ni President Duterte, tapos ang dami ng places na hindi nag-helmet yung mga motor. Ibig sabihin, mayroon talagang feeling yung mga tao nung si President Duterte ang nakaupo na we're going to get caught. Alam mo yun, uhulihin kami kapag kami Yun yung difference talaga. Nirespeto ang mga tao sa batas na ginawa, sa mga implementations na gano'n, sa mga ordinansa. Nirespeto ng mga tao. And for some reason now, hindi na. Wala na ako nakikita gano'n. Pwede na nga ulit mag-inom sa kalsada na wala kang t-shirt. That's right. I think ang point ng bagong Pilipinas is natumbok ni Prof. Van. Sabi niya, nung panahon ni Duterte was in everyone's head na parang, oh my God, ayokong gawin to, baka i-Duterte ako. Ayan na ang bagong Pilipinas ngayon. Nawala na si Duterte sa utak ng mga Pilipino. Sa utak ng mga tao. Si BBM na ang nasa utak. So pag may gagawin silang mali, okay lang. Si BBM naman nandyan. Nakakapagpanalo nga kayo ng loto ng sunod-sunod, $500 million. Ano ba naman ito? Di ba? Ganyan na siguro ang bagong Pilipinas na so yung strict na disciplinarian na tatay, napalitan ng konsentidor. Hindi nga konsentidor tingin ko, parang absentee eh. Alam mo, absentee landlord, parang gano'n, na absent. Kasi, yan eh, tawag nito, yung mga tao kasi, and I think President Duterte understood yung psyche ng mga Pilipino eh. Kasi ang ginawa niya, sa war on drugs, alam mo yon, shock and awe sa umpisa. Alam mo yon, magsha-shock and awe ka sa umpisa. And alam niya, pag nag-shock and awe ka sa umpisa, that will get people to talk. Alam mo yon, pagkatapos, pag dinahandahan mo ng withdrawal na ganyan, masasanay na yung mga tao doon sa di ba, no? Pagkatapos, periodically nilang babalik. That's the reason why hindi ito naintindihan ng mga kumontra kay Presidente Duterte. That's why, yung EJK na yan, in-encourage na yan na pag-usapan sa media and everything. Kasi, para to get into people's heads, no? Yeah. Alam mo, dami talaga nagsabi talaga nun dami talaga nagsabi na yung mga drug pushers, yung mga drug users, talaga nag-lie low talaga sila. Nag-lie low talaga kasi natakot talaga sila. Get into people's heads. Hindi saka they surrendered. There were, on the first year ni Digong, about 1 million, I think about 1 million surrendered. So, pushers and drug addicts, no? Mga shabu pushers and drug addicts. At alam ko yan kasi may relative ako sumuko dyan.
Alam mo yun? So, in order for them na, alam mo yun, okay, magbabago na kami, ganyan. So, nandyan sila. I will not say na totally na-eliminate, pero yun nga is, may takot sa puso ng mga tao, nung panahon ni Duterte. Respeto actually may respeto rin. Well, yun yung takot because of respect, no? Ayoko tong gawin kasi nga natatakot ako, no? And you can never obey the law if you don't fear the law. That's as simple as that. Yes, that's No? true. Kung you will do something good dahil naniniwala ka sa batas, there's no need for law at all, no? Kaya That's nga, no, true. you can only obey the law if you fear the law. That's as simple as it is. Parang ako na natakot ako na bumagsak ako ng first semester o natanggal ako kasi nga yun yung rule. Yun yung rule, no? Yun yung rule. Pag bumagsak ka ng first semester, tanggal ka na. You only get one chance. Pero ito, halimbawa, how many chances for redemption do you get in history, Prof. Van? Yeah. Yan ang tinetest. Yan ang tinetest ng mga Marcoses, ano? Yan ang tinetest nila. But totoo yung sinasabi mo, Sase, na kahit na anong gusto sabihin ng mga woke at ng mga fear talaga ang pinanggagalingan ng discipline, no? Kahit tanungin mo mga Pilipino, 'di ba? Ang takot sa nanay na papaluin sila, 'di ba? May layer tsinelas, sinturon, alam mo yun, Hindi. Oo. Hindi. So, patigas ng patigas. Patigas ng patigas. Oo, pero kaya yun nagsasucceed because yung bata, pag nagkakaisip siya, bigla niya nare-realize na hindi naman siya lang gustong bugbugin ng magulang niya. Alam mo yun, nare-realize niya na tinuturuan siya ng lesson. Kaya yung mga kagaya natin, pagtanda, pinagtatawanan na lang yun. Ako, dami kong inabot sa nanay at tatay ko eh. Ako din. Pero tinatawanan ko na lang kasi na-realize ko, alam mo yun, na naging disiplinado ka because of that. So for example, bibigyan ko isang concrete example. Ang tatay ko, ayaw na ayaw talaga nun ng maingay sa bahay. Kasi maliit lang yung bahay namin eh. So pag maingay ka, nabubulabog yung mga tao na tutulog. So pag nag-iingay ka na ganyan, talagang iyari ka, iwawalok ka talaga. Alam mo yun? So kami lumaki kami, nasanay kami na ganyan. Pasok ka ng bahay, alam mo yun, hindi ka nag-iingay. Alam mo yun? Diba? Tapos ako, na-realize ko din eh. Kasi pagka ako naman yung natutulog ko, tapos ako yung na-istorbo ng mga, alam mo yun, na sobrang ingay, nabubuisit ako eh. Alam mo yun? Ang problema lang sa fear, kapag yung fear ay number one, misplaced, tapos number two, wala siyang developmental purpose. Alam mo yun? Purposes, yes. Wala siyang developmental purpose. Okay. So ito, halimbawa, dito bibigyan lang naman ako ng halimbawa, Prof. Man, sa Maricarna. Hindi po ito nakabase sa actual na mga pangyayari. Halimbawa, yung mga media tinatakot na pag sinabi mo to, una, magbibigay muna, okay, baguhin niyo yung story dyan, magbibigay kami ng sabihin na natin ng mga commercials, ganyan. Sabihin na natin gano'n, example. Ay, kung hindi ka naman nabili ng gano'n, sabihin na, okay, baguhin niyo yung emerald, otherwise, tatanggalan namin kayo ng prangkisa or yung iba yung businesses, haharangin namin, ganyan. Yan bang fear na yan, Prof. Man Maricar, ay may developmental purposes? Or is it simply for mental purposes? Bagay na bagay yung example mo dyan sa background mo, Sas. Because that is execution, no? Execution lang, sa word lang tumigil na yun ng freedom of expression and freedom of speech. So, totoo lang, naluloka ako kasi nakikita ko, Prof, yung and Sas, alam ko, nakikita niyo rin to sa mga international observation right now, no? Particularly in the West, no? Na talagang marami ang nagrereklamo that they're being silenced. A lot of curtailment ng freedom of speech right now is very, very rampant. Kasi nga, naging masyadong vocal ang mga tao because of social media. Everybody can actually, put their inputs online, and a lot of them are also getting traction. Katulad ng mga kagaya nating tao, di ba? We all started from there. And, ngayon sa Amerika, grabe. As in, grabehan talaga ngayon doon ang freedom of, ang curtailment of freedom of speech, no? Yung mga malalaking companies lang, malalaking news companies lang, at saka itong mga kakampi nila, in other words, na mga personalities, sila nga po pwede na kumibo. Hindi kasi ako naniniwala ng freedom of speech for the purpose of freedom of speech, no? Parang pag ganun kasi, na parang you will hold every speech as welcome. Ang ano kasi dito is, ano ba nangyayari doon sa freedom of speech ng mga tao? Is it leading to anything
any change, di ba? Oo. Anything good na parang karamihan ng speech sa Pilipinas, hindi naman kina-curtail. Ang inaano lang nila is yung mga types of speeches na pwedeng makapagbabago ng lipunan. Halimbawa sa China, alam niyo kung bakit itong si Xi Jinping nagkaroon sila ng matinding anti-corruption crusade? Dahil yung social media ng China, ang daming reklamo ng mga Chinese about corruption. As in, talagang bonggang, super bongga. So, it threatened now the stability of China. So ngayon, yun na ngayon yung ginawa nila. Tayo, parang can you explain to us, why is corruption not as threatening to Filipinos as corruption is threatening to the Chinese? Well, tawag nito, ang corruption kasi sa actually ang corruption exists all over the world, no? Sumulat ako ng isang term paper dito as a graduate student more than 10 years ago, no? Ang problema kasi sa isipan ng mga tao is that corruption is a monolithic thing, no? Now, itong yung mga nabasa ko noon, nakalimutan ko na yung mga titles kasi yung mga kung sino yung mga authors sa more than 10 years ago. Basta ang ginagawa nila is naglalagay sila ng levels doon sa corruption. So, merong mga nangungurakot na pakonti-konti lang, no? Ang tawag nila doon parang greasing lang, just to para gumalaw yung para gumalaw. Ang tawag diyan ay mobilization fee. Mga ganon. Oo, yan. Pagkatapos, on the opposite extreme, predatory na talaga. So, ibig sabihin, kung 100 pesos yung gagastusin sa project, 90 pesos binubulsa, 10 pesos na lang ang natitira para doon sa project, no? Yung predatory, yun yung Marami yan sa Africa, no? At that time, no? Marami sa mga African countries, mga ganyan. Ang Pilipinas, noon this was mga 2009, mga ganyan, 2007, 2009. Ang Pilipinas, nilalagay nila doon sa middle part, no? Nasa middle part yung Pilipinas. Kasi yung nasa ibaba, South Korea, gano'n. South Korea kasi, merong corruption, pero pakonti-konti, no? So, yun. Oo. So yun yung problema, no? So ako kasi personally, I don't really think corruption can be eradicated in the world. Para katulad din yan ng war on drugs. Alam mo yung mga tao din lang kasi talaga nag-iisip in terms of 0 and 100 Na parang Yes. kasi maski yung sabon di ba? Sabi ng sabon hindi niya nauubos 99%. Oo, 99% din lang di ba? So hindi mo yan nauubos, no? Ang problema lang nasa ang banda yung nasa part ka doon nung pagle-level ng corruption, 'di ba? Kasi ano tawag nito? Yung mga batas kasi talaga, in fairness, ang batas sobrang stricto, no? Sobrang stricto. That's why in certain countries, nagmo-mobilize sila dyan para medyo lumog ng konti yung That's why nga sa Presidente Duterte, I remember him, sabi niya, galit na galit siya dyan sa mga bidding na yan Kasi, alam mo, pagka bidding daw, nakukuha mo yung lowest but not necessarily the best, di ba, no? The best. Kasi ang belief niya nga nun, basta yung tao na nakapwesto, mapagkakatiwalaan, wag na nating, alam mo yon, bigyan na natin ng buong tiwala natin, lalo na kung nagdi-deliver naman ng results, di ba, no? Kaya lang, syempre, maraming mga academics ayaw ng mga ganyan. Kasi yung mga academics believe yan sa mga prinsipyo nila na 0 and 100, no? I think yung kasi nila, yung mga academics na 0 or 100. I think they are being hypocritical, no, in their own selves, no? Kasi kahit tingnan mo naman yung mga politikong sinusuportahan nila, may issues din naman ng corruption. Pero I think ang problema kasi dito is they are I am sympathetic sa call na kailangan ng zero corruption kasi parang nandidisiplina ka no, na alam mo may lalagpas. Parang yung anak mo, sabihin mo na, bawal magjowa before 18 years old. Yun yung pamantayan mo, pero hello naman, lahat pati naman yung mga magulang ninyo dumaan lang sa pagiging teenager. Alam niyo lang nangyayari pag teenager. Pero yun yung standard na magkakaroon ka ng takot. Yun yung yung gagawin mo, patago yung pakikipagkita mo, pakikipaglabing-laping mo, may takot ka sa magulang mo kasi nga hindi ka pa 18, nakikipagjowa ka, di ba? So, pero may takot ka, pero yung magulang mo nun, wala silang ilusyon na, naku, pag teenager talaga hindi nangyayari. Ano yung nangyayari? Kaya kailangan lagyan ng takot. Ngayon kasi,
corruption is a human condition. So, it's true. It is true. Kasi actually kanina, nung nagtanong, sabi mo, nalaman mo na ko, I think may nakita akong iba na, na pwedeng tawagin, kaya pwede na talaga i-justify bagong Pilipinas. Kasi doon sa sinabi ni Prof. Van, ka-level na, dapat nga nasa African continent na tayo, papi. Doon sa level, yung current. Yung sinabi mo sa, malala ngayon ang nangyayari. African level na to. So, yun yung bagong Pilipinas. Pang-African continent. Oo, si Presidente, ang Presidente Duterte ang Presidente, ramdam mo na ilag yung mga tao sa corruption. Si number one, in-encourage ni Presidente Duterte yung mga tao na pag kayo may nakita na ganito, mag-ingay kayo, i-report nyo sa akin. social media. Oo, ganito, ganon. Provide siya ng phone numbers for that. Oo, diba? So, kumbaga parang ikaw, no, pag gagawa ka ng corruption, you run the risk, no, na tipong, teka kapag ako nabuko dito, tas ako nasampulan dito ng Presidente Duterte. No, kaya nga fear yung, fear. Kaya nag-agree din ako kay SAS, na dapat mataas yung, yung standard, pero be realistic. I think, ganun si Presidente Duterte, no? Sabi niya nga, ubusin ang crime in 3 to 6 months. Pero ako alam ko, hindi din yung 0 to 100. Pero ako, I always explain it to people, ganito yan. Kailangan mong palitin mo lang yung mindset ng mga tao na tipong bago sila gumawa ng krimen, tingin-tingin mo na alam mo yan. Diba? Parang Sige. parang pagtawid ng kalsada yan eh. Naglagay lang ng sign si Duterte na bawal tumawid, nakamamatay. So ikaw naman, bago ka tumawid, titingin-tingin ka muna, no? Baka mamamatay ka. So ngayon, ganun yung ginawa ni Duterte. Para siyang yung sign na yon na bawal tumawid. Oo. So, may sense of fear pa din ngayon. Ibang klase nga lang na klase ng fear ang naka-instill ngayon sa mga tao. Kasi for some reason, ito yung napansin ko. Dati kasi empowered ang mga tao. So that they know, kaya namin mag-citizens arrest pag may nag-yosi dyan. That's correct. Or may makita kaming nagsashabu dyan. Or may nakita kaming ganitong krimen na ginagawa dyan. May power kami na mag-citizens arrest. Pero ngayon, hindi mo napapansin, papi, Sas, lahat ng mga tao ngayon na sinasabi nila, antayin na lang matapos. Hindi na-empower yung tao na, the courage of them to stand against what is happening that's wrong. It doesn't anymore feel that way. No? So parang emasculate yung mga tao in a very different way. Oo, tsaka pati yung di ba? Pati yung mga, sabihin na natin, mahihirap, no? Ako kasi ayoko gamitin yung word na yun, parang feeling ko sobra. Parang sige, wala ko a better term. Kasi yung mahihirap, ngayon, kinondisyon nila na maghintay ng ayuda. Alam mo yun? Naghintay ng dole-outs, di ba, no? Samantalang, yung Presidente Duterte, doon talaga ako tuntua kasi encourage na yung mga Pilipino to have, magkaroon ng dignidad para sa sarili, dignified existence para sa bansa, no? Huwag tayong papayag na tayo ay mamaliitin ng iba, i-assert mo yung karapatan mo, mag-ingay ka, di ba? Mga ganun yung mga ngayon yung messaging. So siguro nga, bago kinakalaban niya, yung mga malalaki, yung mga giants, kinakalaban niya for the sake of the people doon sa yung mga mahihirap na sektor ng lipunan, Kasi katulad ng tubig, di ba? Naalala niyo yung dati, grabe talaga yung galit ni tatay, no? Ano bang talagang maggigera talaga tayo, patubigan niyo yung mga tao na yun, otherwise yari kayo sa akin. Ang ano niya talaga no is hindi kami magbabayad, hindi ako magbabayad niyan. Pag pinilit po yun, I will take over. I will to take over the economic sabotage. I will charge you with economic sabotage. Yung ni Duterte noon. So, hindi nagbayad bang Pilipinas? Baka ngayon nagbabayad. Baka ngayon binayaran ng Pilipinas, hindi natin alam, no? Pero yun nga, di ba, hindi binayaran ni Duterte. That was around 9 billion. Di ba? 9 billion ibabayad mo kay Ayala and kay Pangilinan na Emerald. Pero ang eksena ngayon is kailangan natin lumipat ng Bulacan. sa ika-aangat ng buhay, Bulacan ang kailangan. Diba? I mean, pero alam mo, sa totoo lang, papi, ang pinaka-ano ko din dyan, yung natatangahan kasi ako, pasensya na talaga sa sasabihin ko, pero natatangahan ako doon sa ginawang excuse dyan sa Lotto scandal na yan, yung mga lumabas na excuse coming from their end. Ang isa sa pinaka-nakakatawa na napansin ko, yung sinabi nila na malaki ang losses ng Lotto sa ticket cancellation. When in fact, nakakaloka yung pinalalabas ninyo kung totoong may losses kayo at meron kayong ang tawag doon, may lugi kayo. Bakit
In 2 days, billion ang ano nyo, inilabas ninyong jackpot, di ba? It really does not make sense. Ito pa yung nakakatawa doon sa sinasabi mo, Papi, kanina. Of course, alam natin pareho. We both agreed that Tatay Digong actually gave us our dignity back. Dito, baligtad. They are allowing their own people in their office, in their administration, to talk as if the entire country is stupid. Halos lahat ng mga tao tumataya sa loto. Alam ng bawat isa kung ano ang rules doon pa lang sa mga betting stations. For you to say na cancellation problematic, ako personally, ilang beses pa lang naman ako tumaya. Never ko narinig yung pwede ka magkansela. Kasi mumurahin ka ng teller pa lang di ba? I'm just talking about how yung gap kasi nung dati na pinaglalaban ng presidente, yung karapatan ng mga tao, as opposed to now, wala kang karapatan. Kasi ito yung sinabi namin. Presidente Duterte kanun was so honest. Sabi niya na hindi niya alam na yung gobyerno mismo ang makakalaban niya. That's why he offered to resign twice. So he understands the enormity of the problem. Wala siyang sugarcoating na sama-sama tayong babangon muli, emerald, ganyan. Alam niya yung problema. Ngayon ang problema kasi dito kay Digong, no, hindi kasi siya elected ng majority He was only elected by how many percentage of votes? 40 something yata, parang 40% or thereabouts. Yeah. Wala pa, mahirap ka talagang gumawa ng drastic mas maraming hindi bumoto sa'yo. Eto ngayon, sa isang palasyo na hindi naman sa Pilipinas, na binoto ng majority, hindi sa Pilipinas so, expected naman syempre nung masasakupan ni King Louis XVI. King Louis XVI. Ang bawa, expected naman ng mga nasasakupan ni King Louis XVI na King Louis, ang daming sumusuporta sa iyo. Bakit wala ka man lang mga alam mo yun, yung mga expect kung malami siyang madidismantle, mababago niya yung kasi napaka-historical lang moment mo di ba? Ang tanong ko kay Professor Man na ayaw niyang sagutin, ewan ko ba't siya natatakot, ilang beses ba pwedeng magka-redemption sa history? Umali ko! Hindi, ang gusto ko nga sabihin, baka ito nga ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas. Ito na nga talaga ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas. Number one, yung citizenry ay hindi na empowered. Alam mo yun, kasi alam mo si Ramos dati pa people empowerment. Alam mo sa totoo kay Presidente Duterte ko to na experience. Alam mo, personal experience ganito. Ewan ko if we have time for this. Basta, personal experience. Naging visiting professor ako sa South Korea, no? So dumaan ako sa POEA, no? So doon nagkaroon ako ng problema kasi nag-medical examination ako sa Manila Doctors, no? Kasi malapit yun dati sa university na pinagtuturuan ko. So doon ako nag-exam. Ito ngayon yung system. Kasi kailangan din ng medical sa POEA, no? Ito na yung isang posting ng POEA kasama yung Manila Doctors doon sa list ng mga clinics and hospitals na nire-recognize nila. Tapos there's another list, wala yung Manila Doctors doon sa so nagkaroon ng konting problema, no? Pagkatapos pinababalik nila ako ng pinababalik, no? So nung una, bumalik ka, tapos may ganito ganon. Tapos pagbalik ko, bumalik na naman daw ako for a different reason. So, 3 times akong bumalik. Nung 3rd time na bumalik ako, balik daw ako ulit for the same problem na nung una na yun na yung inayos ko. Ay, nagwala talaga ako. No? Naisip ko si Presidente Duterte, nagwala ako. Kinabog ko yung lamesa. Boom! Sabi ko, sinasabi niyo sa akin nung una ganito. Tapos nung sinunod ko yun, pagbalik ko, eto naman. Tapos ganun. Tama yung security guard doon, sabi niya, tama. Tama ka, sir. Alam mo yun? So naging conscious din sila doon sa ganun, na parang tipong, yung tao, basta may reason ka, ini-empower, no? Hindi yung pinababalik-balik. Nagyagbala nga, overnight nawala Nagyagbala. Oo. So ngayon, ang problem is, binabalik nila siguro nga kasi bagong Pilipinas, no? Binabalik na kailangan yung taong bayan ay dependent na sa mga politiko. Maghintay ka ng ayuda, maghintay ka ng, alam mo yun, kung kailan kikilos yung gobyerno, maghintay ka na lang, alam mo, siguro ba kayo nang ibig nila sabihin ng bagong Pilipinas? Bumalik tayo sa bumalik tayo sa feudal style of politics Kasi si Duterte, ginigiba niya na yung feudal style of politics Na, hindi niya tuloy nagiba kasi how can you make giba 400 years worth of history, no? So ngayon,
they're back in a vengeance. So hindi nakakaalam ng feudal style of politics. Ito nakikita nyo ngayon, ito yung feudal style of politics na ayuda, tapos kailangan bata ka ni ganito, bata ka Mendicancy. ni ganyan. You are treated like cattle. Alam mo yon? And you can see it even sa intellectuals ngayon. Halimbawa, isang colleague ni Prof. Van, Prof. Van, naka-Swiss watch na worth, between 1 million and 4 million. Diba? Ganun na. This is feudal style of politics, no? Kailangan talaga ay bata ka ni ganito at bata ka ni ganyan. And ang nangyayari ngayon is saan patungo ito? No? Kasi yun yung hindi malinaw sa bagong Pilipinas eh. Where are you going? Pag sinabi mong bago, meron kang destination in mind. Si Duterte meron eh. Yung war on drugs, ang destination niya, I will make sure that you will walk the streets comfortably. And you will Yes. Yun yung end goal niya. Hindi niya natapos, hindi niya naging 100% na wala ang drugs. Pero people, that's safer. Walking the streets. Alam mo, naalala ko, ito talaga, this really disgusted me na napanood ko to eh. Diba? Yung isang incident, diba, sa EDSA sa bus lane, diba? So may hinuli doon, tapos yung isang driver, apparently, ni-name drop ang isang pangalan ng isang senador, diba, no? So galit si senador, tapos tinawag niya yung, diba? Yung hepe nung MMDA na Police. Yung MMDA, yes. On the spot, diba? Minumura, hindi mo minumura na invectives, pero dinidress down pagkatapos, public apology, di ba? Ako naisip ko ng panahon ng Presidente Duterte, this sort of thing would never happen. Alam mo yon? Correct. He would never castigate an enforcer of the law for enforcing the law, no? Tapos ngayon biglang dahil politiko, alam mo yon, dahil politiko ikakastigate niya. Alam mo kaya ako feeling ko, yan sa mga bus lane at sa kung saan, ang mga pulis medyo naiilag na rin, ano? Kasi baka mamaya kung imahuli nila, malakas, sila pa yung malasin, kaya hindi sila nag-i-enforce. I think talaga tama, bagong Pilipinas na, talaga nag-180-degree turn ng Pilipinas eh. Pero, ito yung one thing remains for certain. Karamihan ng mga Pilipino, ang iniisip ngayon, gumaganti sila sa atin. Sino si King Louis Gumaganti. XVI? Hindi naman tayo mga Pranses eh, para paggantihan ni King Louis XVI sa kanya Marie Antoinette. But that's what's happening, and that's what a lot of people are thinking and feeling, no? Na mukhang, gumaganti sila doon sa several years na they were disconnected, 3 decades, and then yung an additional 6 years na pahirap ng Duterte administration na nag-derail ng lahat ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga racket sa drugs, etc. Yes, As. Babalik tayo dito sa painting, no? So magkakaroon tayo ng counterfactual. Can you imagine kung hindi nagtagumpay itong French Revolution, tapos hindi nag-guillotine si King Louis XVI sa si Marie Antoinette? Ano sa tingin nyo ang gagawin ni King Louis XVI at ni Marie Antoinette doon sa mga nag-alsa? Hindi ba? Correct. So ganun din yun eh. It doesn't matter if the vengeance will happen the next day, in 10 years, in 20 years, in 36 years. Yun yung gagawin pa nila yun, given the right opportunity and the right Yes. moment. No? Kasi, sabi nga sa isang parabola, why are you surprised that a scorpion will sting you? It's in its nature. That's my final words. Ayan, oo. So, Papi, ikaw, do you have any final words? Ayan, ang final words niya, laging wave. Okay, sa ngalan po ng lahat ng mga kasama namin sa Pugad Vloggers, ito po si Maricar Serrano na medyo nasisindak dahil nasabihan tayo na sama-sama daw silang magiging milyonaryo. Alright, good night! Maraming salamat po! Love you! Good night! Bye guys!